Ayan, good evening. Good evening mga idol. Good evening. Ito po muli ang inyong lingkod, si Boyet, ay muling bumabati ng isang magandang gabi. Bueno, bago ang lahat mga idol, shoutout muna sa atin. Hindi ko man mabanggit ang inyong mga pangalan, ay binabati ko kayo ng isang magandang gabi. Bueno, mga idol, ngayon ay dispiras na ng Halalan 2025. At alam natin, handang-handa na hindi lamang ang COMELEC, kundi maging ang mga kandidato na naghahangad maluklok sa kanilang posisyon na tinatakbuhan. Ngayon din naman ang ating mga botante na nagkarapatang bumoto ay handa na rin. Pero itong darating na eleksyon, hindi natin nasisiguro kung ano ang mangyayari dahil alam naman natin na bago pa sumapit itong halalan, kung ano-anong mga batikos ang nangyayari sa magkabi-kabilang panig. At ang ating mga botante ay parang naguguluhan sa sistema dahil nga sa nangyaring desisyon ng INC kung sino ang dadalhin sa mga senador. At marami ang nadismaya sa naging pasya ng INC tungkol sa ibiboto nila. Pero sa mga miyembro ng INC ay wala silang problema sino man ang mapagpasyahan ng tagapamahalang pangkalahatan, sila ay susunod at makikiisa sa kanilang tagapamahala. Dahil isa lang ang kanilang paninindigan, sila ay boboto hindi sa pangalan ng kung kanino mga kandidato, kundi sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, dahil siya ang may utos na magkaisa kayo ng pag-iisip at isang paghatol. At yan ang pinaninindigan ng mga INC. Ngayon, marami ang nangangamba na bagamat hindi yata daw patas ang ginawang desisyon ng INC sa kandidatura sa senatorial, ay marami ang nangangamba na baka magkagulo raw di umano sa bawat presinto o sa lugar ng pagbobotohan. Pero ang advice natin, mga idol, sa mga kapwa nating botante, sana kung ano man ang maging desisyon, quiet na lang tayo. At kung anong gusto mong iboto, nasa sayo yun. Ikaw naman ang may karapatan sa sarili mo kung sino iboboto mo. Gawin din naman sa mga panig ng miyembro ng INC, marami rin siguro sa kanila ang hindi pabor doon sa mga kandidatura na ipinasya ng pamamahala, pero isa lang ang kanilang layunin, matupad nila ang kaisahan sa loob ng Iglesia ni Cristo. Kaya wala magiging problema sa mga INC sa darating na eleksyon dahil kung ano ang pinasya, buo na sa kanilang isip kung sino ang kanilang iboboto. Ngayon, sa panig ng mga kababayan natin na hindi naman miyembro ng INC, bahala kayo kung sino ang gusto nyong iboto dahil may kanya-kanya naman kayong kagustuhan kung sino ang gusto nyong iboto. At malalaman natin ang magiging resulta niyan pagkatapos ng eleksyon. Kung lahat ba ng dinala ng INC ay lulusot o hindi. Dahil siyempre, taong bayan ang huhusga, nalalapit na ang paghatol sa kanila. Kaya nga, ang Iglesia ni Cristo ay nagkakaisa sa isang pag-iisip at isang paghatol.
Yan ang hindi kayang tularan mga idol ng iba nating mga kababayan pagdating ng eleksyon. Maging yung mga sekta-sekta ng mga religious, hindi nila kayang tumbasan ang ganyang sistema ng INC. Oo. Kasi nga, ang bawat tao ay may kanya-kanyang kagustuhan na hindi pwedeng hadlangan ng sino man. Kaya maging ang kanilang namiminuno sa kanilang relihiyon, hindi sila kayang diktahan kung sino ang gusto nilang iboto. Hindi sila kayang pigilan. Hindi kagaya sa INC, bagamat may mga miyembro na ayaw sa ganon, para wag lang masira ang kaisahan, manatili ang pagkakaisa ng bawat isa, go! Sunod lahat sila sa pasya ng pamamahala. Ganyan po mga idol ang sistema ng INC. At ako bilang miyembro ng Iglesia ni Cristo, sabihin na natin na hindi ko gusto yung mga ibang dinala, pero ang kailangan lang matupad ang aming kaisahan. Kaya kami, hindi kami nag-aalala kung sino ang iboboto namin at hindi kami nag-iisip sa balota kung sino ang iboboto namin. Kasi nga, kung ano naging pasya, doon kami lahat. Oo, di ba? Tama. At nagustuhan ko na rin ang ganung sistema. Dati, nung bago pa ako sa iglesia, hindi ko gusto yung ganun. Kasi nga, siyempre, may kanya-kanya tayong kagustuhan. Pero nung tumagal na ako sa INC, nagustuhan ko dahil kasi parang hindi na ako problema kung sino yung bumoto ko. At hindi na ako nag-iisip. Naantay ko na lang ang pasya ng pamamahala kung sino ang dadalhin. Tulad bukas. Wala na akong problema kung sino yung bumoto ko. Bakit? Meron eh. Di ba? Susundan ko na lang kung ano naging pasya. Ano mga idol? At yan ang hindi nga kayang gawin ng iba. Oo. Kasi nga, may sarili silang prinsipyo. Pero kasi sa INC, sabi nga, nakalagay naman sa Biblia yan, itanggi mo ang iyong sarili. Di ba? At sumunod ka sa pamamahala. Pero mga idol, kaya sa mga bago pa dyan sa loob ng iglesia, naunawaan nila yung sistema. Okay. Bagamat ayaw nila, siyempre kung anong pasya, yun ang masusunod dahil doon sa tinatawag na kaisahan at pagkakaisa. At yan, before election pa, binabanggit niya sa mga pagsamba yung tungkol sa pagkakaisa. At yan nga, hindi kayang gayahin ng sino man. Ano mang sekta yan, protestante man yan, o ano man yan, hindi nila kayang gayahin ang kaisahan ng iglesia. Kaya kita mo kung maging doon sa inilusad na prayer rally ng iglesia, di ba? Ang sabi, kapayapaan, kaya nga peace rally. O pagkakaisa, magkaisa ang lahat. Kaya lang, ang masaklot lang mga idol, hindi nasunod yun. Bumangon pa rin ang pagkakampi-kampi na magkabilang panig. Isa lang ang nakipagkaisa sa peace rally, kundi ang Iglesia ni Cristo. Yan ang hindi bumangon sa pagkakampi-kampi. Tandaan nyo mga idol, nabanggit ko niya sa mga una kong video, ang Iglesia ni Cristo, kailanman hindi mangyayari yung pagkakampi-kampi. Dahil nga mayroon kaming tuntunin na sinusunod na nakabatay sa Biblia. Mga kaisa ng pag-iisip at isang paghatol. Yun ang hindi kayang gayahin nga ng iba. Kaya kami malabo na sasabihin watak-watak daw ang boto ng iglesia. Hindi po mangyayari yun. O bagamat may mga kapatid na kontra gusto doon sa naging pasya, hindi mangyayari yun na sasalungatin yung pasya ng pamamahala. Dahil kasi nga, ayaw namin na masira ang aming kaisahan. At utos yan ng Diyos eh. Oo, yung pagkakampi-kampi, pagkakabahabahagi, hindi yan sa Diyos. Ang sabi nga, sa laman yan at sa Diablo. At yun ang ayaw naming mangyari sa amin. Kasi walang iglesia ni Cristo na gustong mapunta sa laman at sa Diablo. Di ba? Kaya kailangan, para huwag kang mapunta sa ganung kalagayan, makipagkaisa ka. Kasi nga, ang pagkakabahabahagi, hindi yan sa Diyos. At yan ang nangyayari ngayon sa atin. Sa pamahalaan natin at sa mga mamamayan natin, nagkabahabahagi sila. Lalo na yung kabilang panig, matindi.
Di ba? Pero yan kasi, isa lang ang may lalang ng ganyang uri ng pagkakabahabahagi. Binanggit na yan, sa laman yan, at sa Diablo. Kaya mga idol hindi man kayo miyembro ng INC, huwag kayong makikibahagi doon sa laman at sa Diablo. Kung saan ang pagkakaisa, kung saan ang doon kayo. At kung saan ang matino at matuwid, doon tayo. Huwag tayo makikihalo at makikiisa doon sa pagkakabahabahagi. Oo. Kaya nga nagkaroon ng peace rally noon para dyan sa pagkakaisa Kaya lang, malungkot nga lang, hindi nangyari yun. Nagpatuloy pa rin ang pagkakabahabahagi dahil nga may mga kontra gusto doon sa pray rally. Marami na kinahok, hindi man Iglesia ni Cristo, pero hindi lubos ang kanilang pakikipag-kaisa. Naroon pa rin sila sa landas na tila matuwid. Nakalagay naman sa Biblia yan Yung nilalandas ng iba, kala nila matuwid. Kasi nga, tila matuwid. Diba? Pero hindi nila alam, ang dulo niyaon, kapahamakan. Ay sa amin, sa Iglesia ni Cristo, alam namin yun. Kaya hindi kami pwedeng lumakad doon sa landas na tila matuwid. Kasi alam na natin na ang dulo nun, kapahamakan. Di ba? Tama? Dapat ka naman papayag na mapunta ka sa dulo ng kapahamakan. Di ba? Dito ka na sa tunay na matuwid. Hindi doon sa tila landas lang na matuwid. At yan ang marami sa ating mga kababayan na lumalakad sa ganyang landas. Di ba? Yan mga idol napagkukwentuhan lang naman natin at pag-uusapan dahil nga ngayon na ang disperas ng halalan at bukas ang kaganapan. Kaya yung mga kapwa natin butante dyan, ngayon pa lang pag-isipan nyo niya kung sino ang iboboto nyo. At sana maging matalino tayo sa pagboto. Iboto natin yung karapat-dapat. Di ba tama? Ang Iglesia kasi ni Cristo, pag nagpasya ang pamamahala, sinusuring maigi kung dapat ba o hindi. At saka ang Iglesia ni Cristo, nabanggit ko na balanse yan. Kung meron mang hindi dinala sa kabilang partido, sa ibang lugar na meron namang kinukuha rin ng Iglesia na sa kabilang partido rin. Tulad dito sa amin. May mga nakuha dito na nasa dating at meron din namang nakuha sa mga bago. Ganun lang naman binabalanse yan Kaya lang kung baga hindi lang matanggap ng ating mga kababayan yung ganung sistema. Pero kami sa loob ng Iglesia, kami mga miyembro, tanggap namin yun. Kung ano maging pasya. Kasi nga, kailangan matupad yung pagkakaisa. Diba? Kaya yung mga nagbabalak sirain ang kaisahan ng Iglesia ni Cristo, mabibigo kayo dyan. Hindi nyo kayang hilahin ang sino mang miyembro na huwag makipagkaisa. Sa akin nga lang marami nang nambubuli. Tungkol nga sa pasya ng pamamahala. Pero hindi ako kayang dalhin ng ganyan. Bakit? Alam ko naman na yung ginagawa nila luklok ng Diablo yun Udyok. Di ba? Ba't ka naman papadala dun? Di ba? Pag ikaw binuli ng kapwa mo, naroon Iglesia ka ni Cristo, at nagpadala ka, kawawa ka. Bakit? Mawawala ka dun sa linya ng tamang landas. Mapupunta ka dun sa landas na tila matuwid. Tandaan niyo mga idol, wala namang pagsisising nasa una laging nasa huli. Kaya itong darating na halalan, maging matalino tayo para wag natin pagsisihan yung mga mangyayari. Di ba? Kami sa Iglesia ni Cristo, kung sino mo maging pasya ng pamamahala, hindi namin pinagsisisihan yan. Matalo't manalo man yan, wala kaming pakialam. Batat sa amin, natupad namin ang kaisahan. Ganyan kaming mga Iglesia ni Cristo. Kaya sabi ko nga sa iyo, hindi kami bumuboto sa pangalan ng sino mang kandidato. Pati kami, bumuboto kami na naaayon sa kalooban ng Diyos yung pakikipagkaisa sa pamamahala.
Kailangan sa amin matupad yung isang pag-iisip at isang paghatol. Yun. Kaya, yung mga nambubuli sa akin dyan, layan, lagpas yan. Tsaka nyo na ako bulihin pagtapos ng eleksyon. Oo. Bulihin nyo man ako ng bulihin, wala na kayo magagawa tapos na eleksyon di ba? Pero kahit ngayon, di pa nag-eleksyon, hindi ko rin papansinin yung mga pambubuli. Kaya ang advice ko doon sa ating mga kapatid na binubuli ng mga kakilala nila o kung sino pa man, lalo't kapamilya na hindi iglesia, mga kapatid, huwag kayong padadala ron. Huwag. So, basta importante sa atin, matupad natin yung pagkakaisa. Dahil andyan ang pagpapala ng Diyos. So, once na sumalungat ka dyan, matutulad ka rin kay Sapira at saka kay na hindi sumunod sa kaisahan. May mga pangyayari sa unang panahon noon na nagkaroon sila ng pagkakaisa, meron dalawang sumalungat, kasawian ng inabot. Kaya yan, sa amin sa Iglesia ni Cristo, palibasa meron kami mga batayan, hindi kami sumasalungat doon sa kaisahan. Kasi may parusa yan may ganti ang itaas. Nasa loob ka ng katotohanan, tapos sumasalisi ka. Ay, wala. Di ba? Hindi ka tunay. Kaya nga, sa Iglesia ni Cristo, mga idol, hindi kami nangahawak sa sarili naming kakayahan. At ang sabi nga sa Biblia, itanggi mo ang iyong sarili. Ibig sabihin nun, kung ano man yung sarili mong kagustuhan, tanggi mo yun. Ang kailangan matupad, yung iisa lang. Kaya kami, marunong kami magtanggi sa aming sarili. Hindi man namin gusto, kailangan itanggi mo ang sarili mo. Kailangan masunod yung nararapat. Di ba tama? Yan mga idol kasi tayo sa Iglesia ni Cristo, alam natin yan. Pero ang taga-sanlibutan, hindi nila alam yan. Kaya ito, handang-handa na lahat, lalo ang mga kapatiran. Bumoto tayo ng maga at pagkatapos natin bumoto mga idol, uwi na. Huwag na lang tambay-tambay kung saan. At huwag na tayo makipagganunan pa kung kani-kanino. Dahil kasi ahantong lang sa hindi maganda. At baka nga, marami nagsasabi baka magulo ang eleksyon na to, sana naman, huwag mangyari yon. Pero ang hiling ng kabuuan ng iglesia, kapayapaan. At matutupad yan. Matutupad yan. Dahil ang mga kapatid, hindi pumabayaan ng itaas na mapahamak sa ganyang klase. Di ba? Tama? Well, salamat ng marami. Sa may sandali itong ating kwentuhan, sinamahan niyo ako. Dito sa aking lugar, sa mga kababayan ko sa Makati, sa partido ng pagdating sa lokal, dalawa lang ang hindi nakuha ng pamamahala. May kinuha sa kabilang partido na dalawa rin. Ipinalit. Pero sa kabuuan, solid. Kaya yan, sana alam nyo na. Kung may mga comment kayo, mga idol, lagay nyo lang sa comment section at kung may mga katanungan kayo para masagot natin. Ito po muli ang inyong lingkod, si Boyet. At samantala, nagpapaalam. Hanggang sa muli, paalam! Paalam!